iglesia. Kasi hindi po lahat ay masasabi nating malakas sa pananampalataya. Mayroon po talagang mga nanghihina. Okay? Pero hindi po balakid yun para tayo ay tumigil sa paglilingkod sa ating pong Panginoon. Tingnan po ninyo si Ellen G. White. Pagod siya, mahina siya, naging mahina ang katawan niya sa pangangaral ng Ebanghelyo. Natutunan din niyang tumanggi at magsabing hindi sa paglilingkod kapag siya inanyayahan. Pero ang maganda doon, mga minamahal na mga kapatid, sa kanyang ginawa ay kahit na sabihin nating tumanggi siya, yung laman ng mensahe niya ay nandoon na lahat. Ibig sabihin, wala siyang sinayang na panahon para gampanan niyo ang kanyang trabaho sa panahon na siya inanyayahan. Ang aking reflection doon, Pastor Aikwan, after Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel. Iingatan natin yung ating kalusugan kasi mas magiging meaningful pa yung ating gagawin sa mga. These men and women proclaimed the message they had received. Gano'n lang siguro. Mas marami pa tayong magagawa sa mga susunod na mga araw kung iingatan natin yung ating. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed, years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depression, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God.
Ma'am Pels, kayo na po. Prayer. I-mute Tayo niyo po, yun. Sige po. tayo po ay manalangin. Dakila naming Diyos, Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat. Sa umagang ito, Ama, ng araw ng Sabat, kami po ay nagpupuri
at nagbibigay ng pinakamataas na pagliwalhati sa inyo pong makapangyarihang pangalan. Salamat po, Ama, sa lahat ng mga biyaya at pagpapala na patuloy niyo pinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Kayo po, Ama, ang pinagmumulan ng lahat ng mga mabubuting mga bagay. Kayo po, Ama, ang siyang nagbibigay sa amin ng buhay at ng lakas sa araw-araw. Tunay po, Ama, na kami ay hindi karapat-dapat na humarap sa inyong banal na paanan sa umagang ito. Subalit ang inyong Panginoong awa at pag-ibig ay aming pinanghahawakan. Patawarin niyo po nawa kami sa lahat ng mga nagawa naming pagkakasala at sa aming mga pagkukulang. Isinusuko po namin, Ama, ang aming mga puso at isip sa inyong banal na paanan sa mga oras na ito. At sa pamamagitan, Ama, ng inyong biyaya, ng inyong awa, kami po sana inyong pakalinisin. Ama, nais naming ilapit sa inyo aming pag-aaral sa umagang ito. Nais naming ilapit sa inyo ang inyong lingkod na siya pong mangunguna sa amin sa katauhan ni Pastor Meneses. Puspusin nawa siya, Ama, ng inyong banal na espiritu na siyang mangunguna sa kanya. Igawad sa kanya, Ama, ang karunungan nagbubuhat dyan sa langit na magbibigay sa kanya ng kakayanan upang maibahagi niya ang inyong mensahe sa pinakamabuting kaparaanan. Ihanda niyo rin, Ama, ang bawat isa sa amin na makikinig. Inyo nawa, Panginoong, kaming tulungan na aming lubusang maunawaan ang mensaheng inyong nilaan para sa amin sa umagang ito. Tulungan kami, Ama, na sa aming buhay, sa araw-araw ay lagi naming maalala ang katotohanan at ang mensaheng inyong inihanda at aming mapapakinggan sa mga oras na ito. Inyo nawa din sanang hawakan at ingatan ang internet connection ng bawat isa. Tulungan, Ama, na ito ay huwag magambala ng kaaway. Ingatan niyo po ang bawat isa na kami maging konektado upang walang maging balam o abalaman. Inilalapit din namin, Ama, sa inyo ang lahat ng mga leader ng mga iglesia at ng aming mission na narito. Kasama namin 10 sa mga hindi nagkaroon ng pagkakataon na makajoin. Ang inyo nawa, Panginoong pagpapala ay kanilang maranasan sa araw-araw. Ang inyong pag-ibig, Panginoon, ay inyong ipadama sa kanila upang sila po ay makagawa sa inyong bukirin ng naaayon sa inyong banal na kalooban. Tunay po, Ama, na ang bawat isa sa amin ay walang magagawa kung kami ay hiwalay sa inyo. Sana, Ama, lagi niyo kaming hahawakan na mahigpit sa aming mga kamay at kami inyong akayin sa tamang landas. Ininawa, Panginoon, kaming laging kupkubin ng inyong pag-iingat 10 sa aming mga pamilya upang kami po'y maingatan na nagtatapat at naglilingkod sa inyo. Magkagayon, Ama, kami magkakasama-sama na sasalubong sa ikalawang pagparito na aming Panginoon Jesus. Ang lahat na ito aming hinihiling, alang-alang kong lahat sa makapangyarihang pangalan na aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. So, isang happy Sabbath po. Isang mapagpalang banal na araw ng Sabbath po ang aking bati sa bawat isa. Ako po si Elder June de la Cruz of San Ildefonso SDA Church. So, in behalf of North Bulacan 2 District, ay nais namin kayong i-welcome sa ating Central Luzon Provinces Mission 40 Days of Prayer. Tayo po ngayon, mga kapatid, ay nasa ikawalong araw na, 80 days sa ating online devotional worship. Kaya, mga kapatid, sa ating pagpapatuloy ng ating pananalangin, patuloy nating idalangin ang patuloy na pagpapatugod, pagpapatnubay ng ating mahal na Diyos sa kanyang ginagawang pagtatagumpay at gagawin pang pagtatagumpay sa ating bagong-bagong Central Luzon Provinces Mission. Naniniwala ako, mga kapatid, na ang mission ito ang tatapos sa malawak na gawain sa mundong ito. At nais ko pong ipahayag sa inyo sa umagang ito ang mga gumanap at gaganap pa sa ating ginagawang online worship.
narinig po natin ang panalangin ng ating isang babaeng elder ng San Ildefonso Church, si Elder Filipina de la Cruz. At ang marinig po natin bago magsalita ang ating pastor, si Sister Carmen sa kanyang special music. At pagkatapos po noon, matitinigan natin ang mensahe ng ating masipag na pastor. Walang iba kundi si Pastor Enrico Meneses, ang North Bulacan 2 District Pastor. At pagkatapos po noon ay magko-closing prayer po ang isa po naming elder, si Elder Alpi Ponce. So bago po ako magpatuloy o puminto, ay nais ko pong basahin ang mga talata na makikita natin sa Pilipos chapter 2, verses 9 hanggang 11. Ganito po mga kapatid ang sinasabi. Kaya siya naman ay pinakadakila ng Diyos na siya'y binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan. 10. Upang ang pangalan ni Jesus ay iluhod sa lahat ng tuhod ng nasa langit at nasa ibabaw ng lupa at nasa ilalim ng lupa. At upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Pagpalain po ang mga talatang ito. At magandang umaga at happy Sabbath po sa ating lahat. Amen. Amen. May magpe-play pa ba ng number? Video? May naka-schedule na special number? Kung wala na, Pastor Henry, pwede siguro kayo magsalita. Unmute ka, Pastor. Unmute po kayo. Nakamute po kaya po. Salamat po. Hello. Yeah. Yan. Narinig po namin kayo. Narinig po kayo po. Meron po kaming nakahandang special number sa mga members po namin. Bakit hindi kaya na patugtog? But anyway, sa susunod na pagkakataon na lamang po mga kapatid. Alright? Magandang umaga po at maligayang araw ng Sabat sa ating lahat. Kumusta po kayo? Purihin ang Panginoon sa pangwalong umaga na ating pong isinasagawa ang napakahalagang programang ito na unang programa ng ating pong Central Luzon Province Mission, ang ating 40 Days of Prayer. Purihin ang Panginoon sa ganitong pagkakataon na tayo po ay sama-sama sa ating pong pag-aaral tuwing umaga. Ang ating pong paksa, mga minamahal na mga kapatid, ay may kinalaman sa the testimony and the readers. Ano pong ibig kayang sabihin nito? Alam niyo po, sa loob po ng 70 taon o 70 years, ito pong mensahera ng Panginoon na kinikilala natin sa ating pong iglesia na si Sister Ellen G. White ay nagsalita at sumulat ng napakaraming mga aklat sa mga bagay na ipinahayag sa kanya ng Diyos. At maraming beses ang mga payong ito, ang mga pangungusap na narinig ng maraming mga tao
Ito po ay ibinigay sa kanya ng Diyos ay sa tatlong mahalagang layunin. Number one, mga kapatid, ay upang ituwid ang mga nagkamali o pagkakamali sa katotohanan ng Biblia. So napakahalaga po dito mga kapatid. No? Tandaan niyo po, tatlo po ito na layunin kung bakit ay binigay ng Panginoon ito, mga payong ito. Ituwid ang mga nagkamali sa katotohanan ng Biblia. Pangalawa, tumutukoy o itinuturo nila itong mga payong ito, itong mga sulat na ito, ang landas na nais ng Diyos na sundan ng kanyang mga anak. At ang pangatlo, ang mga patutuong ito, mga sumulat na ito ay tumatalakay sa paraan ng pamumuhay, tahanan, at simbahan at marami pang mga iba, mga kapatid. Subalit, ang malaking katanungan, mga kapatid, sa ating kaisipan, paano tinanggap ng mga miyembro ng simbahan ang mga mensaheng ito? Kaagad po ba na ito po ay tinanggap, pinaniwalaan? O ito po ba ay in-apply kaagad? No? Kaya noon pa sa ating po mga responsableng mga leaders ng ating iglesia, sa pasimula pa lamang, sabi dito, mula sa pasimula ng kanyang gawain, tatlong mabibigat na salita po ang binanggit dito. Una ay sinuri. No? Sinuri nila ang mga sulat na ito upang masiguro, mga kapatid, masiguro na ang pagpapakita ng kaloob ng propesiya ay totoo. No? Hindi po kaagad-agad tinanggap, mga kapatid, kumbaga ay kinritics muna yung kanyang mga sulat, yung kanyang mga pananalita ng ating po mga responsableng leader. Kasi po mahirap po, mga kapatid. No? Maging yung ating mga leaders, maliban kay Ellen White, yung ating mga leaders ay gustong ingatan ang kawan ng Diyos. Subalit, maging si Ellen White, mga kapatid, ay open po siya sa tinatawag na criticism sa kanyang mga gawa, sa kanyang mga sulat, sa kanyang mga payo. Ganito po ang sabi niya, mga kapatid, ang gawaing ito ay mula sa Diyos o hindi? Walang ginagawang pakikipagsabwatan ang Diyos kay Satanas. Ang aking gawain sa nakaraang 3 dekada ay may tatak ng Diyos o tatak ng kaaway. Walang gitnang landas sa bagay na ito. Walang neutral ground. So ibig sabihin, mga kapatid, maging itong si Ellen White ay bukas po siya sa tinatawag na kritisismo sa kanyang mga gawain, sa kanyang mga pagpapayo, sa kanyang mga sulat. Alam niyo, napakahalaga yung bilang mga leaders ay bukas din tayo, mga kapatid, sa tinatawag na constructive criticism at meron naman talagang destructive criticism. Ha? Kasi tayo ay mga leader, tayo ay nasa front. Kaya maraming mga mata, maraming mga tenga ang nakatutok dito, mga kapatid. Subalit, ang sabi po dito, ang pagsubok ng Biblia para sa isang propeta ay isinigawa sa gawain ni Ginang White at ito ay ayon sa kanyang nais. No? Nais din po niya, mga kapatid. Open po siya sa tinatawag na kritisismo. Now, ang sabi dito sa banal na kasulatan, ay mayroon pong pangunahing pagsubok na kung saan ay dapat suriin ang isang propeta. Ang gawain ni Ellen G. White ay ano po kaya, nakapasa kaya dito sa 4 na subukan ng banal na kasulatan? Nung ako ay nag-aaral at kinuha ko po yung spiritual gifts na subject, ay na-refresh ako dito sa
binanggit dito sa ating pong devotional. Narito po mga kapatid, tandaan po ninyo ang 4 na subukan na nasa banal na kasulatan para salain, ano po, ang propeta, sino man, kung siya po ay talagang totoo o hindi. Yung kanyang mga payo, yung kanyang mga sulat, ito ba ay mapapakinabangan ng iglesia at the same time ang individual, ang bawat isa sa atin. Number 1 mga kapatid, ang unang subukan ng tunay na propeta. Ang mensahe ng tunay na propeta ay dapat umayon sa batas ng Diyos at sa mga mensahe ng mga propeta. Ito po yung unang subukan, ano? Sa Isaiah chapter 8 verse 20, sa kautusan at sa patotoo, kung hindi sila magsalita ng ayon sa salitang ito, tunay na walang liwanag o walang umaga sa kanila. Yan. Ibig sabihin mga kapatid, yung mensahe po, no, ng propeta ay dapat hindi kasalungat sa banal na kasulatan. Yun po yung isa sa mahalaga, fitly in harmony sa kautusan at sa salita ng ating Panginoon. Ngayon, ano yung kalagayan ni Ellen White at sa kanyang mga sulat? Ang sabi po dito mga kapatid, itinaas ng mga sulat o isinulat ni E.G. White ang batas o ang kautusan ng Diyos at palaging nagdadala sa mga tao patungo sa Biblia sa kabuuan nito. So, mapapansin natin mga kapatid sa kanyang mga sulat na itinataas mga kapatid, ina-uplift niya, pinararangalan niya ang kautusan ng ating Panginoon. Wala po siyang sinasabi na yan ay lipas na, yan ay hindi na angkop sa ating kapanahunan. Wala po mga kapatid, kundi kanyang pinahalagahan, pinakita niya ang importansya ng mga kautusan ng ating Panginoon. Pangalawa, sabi dito, itinuturo niya ang Biblia bilang tanging batayan ng pananampalataya at pagsasanay. Ang Biblia, sola scriptura, mga kapatid, the Bible and the Bible alone bilang batayan ng pananampalataya at pagsasanay. At bilang malaking ilaw, ito po yung kanyang pananaw mga kapatid, ito yung malaking ilaw na ginagabayan ng kanyang mga isinulat, ang mas maliit na ilaw. Alright. Pangalawa, ang sabi po dito sa ating pong pinag-aaralan, pangalawang subukan, ang mga hula. Ito po, ang mga hula ng tunay na propeta ay dapat mangyari sa loob ng konteksto ng kondisyonalidad. Mababasa po natin sa Jeremias Kapitulo 28, talatang 9. Ganito po ang sinasabi sa atin. Ang propeta na nanghuhula ng tungkol sa kapayapaan at ay makikilala nga siyang propeta na tunay na sinugo ng Panginoon pagka ang salita ng propeta ay nangyayari. No? Pero yung hula, mga kapatid, pasinin po ninyo dito, ay mayroon pong tinatawag na sang-ayon po sa konteksto, nakapaloob sa konteksto ng kondisyonalidad. So, anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Ang sabi po dito, habang ang gawain ni Ellen White ay katulad ng kay Moses, sa pagpapahayag at paggabay sa mga tao, siya ay sumulat ng isang mapaghula na paraan tungkol sa maraming pangyayaring magaganap. Binabanggit po dito, may dalawang binanggit dito na inula po ni Ellen White. Una,
sa simula ng aming gawain ng paghalat-hala, yung meron tinatawag na sa publishing, no? Yung pagpapalimbag ng mga pamphlets, mga libro, nakatanggap siya, mga kapatid, ng vision na kung saan ay mayroong liwanag na itong liwanag na ito ay umikot, no? Inikutan niya ang buong sanlibutan. So, ito ay magkaroon ng katuparan hanggang sa ating pong kapanahunan ngayon, mga kapatid. Dahil simula po noong 1848, sinabi niya na kung paano itong lalago upang pabilisin ang liwanag sa buong mundo. At ngayon, ang sabi sa atin, ang mga Seventh-day Adventists ay naglalathala ng mga aklat sa 200 o 200 klaseng wika na may halaga ng higit sa $100 million taon-taon, mga kapatid. So, mapapasin natin ngayon na ang ating pong publishing ministry, ano, ay napaka-epektibo upang ang mga messages ng ating Panginoon, ito po ay ipamahagi sa bawat tahanan. Actually, mga kapatid, mamaya pong hapon, ito po ay gagawin po natin na magkakaroon tayo ng Hope Impact. Amen. Mga aklat na ipamimigay, ipamumudmod, mga kapatid, sa mga tahanan ay may kinalaman sa malaking tunggalian. Amen. So mapapasin natin, mga kapatid, ito pong hulang ito, no, ay talagang nagkaroon at nagkakaroon pa po ng katuparan sa pagtatapos ng gawain ng ating Panginoon. Na itong maliit na liwanag na ito ay umikot, na ikutan niya ang buong daigdig. At ito po'y nagkakaroon ng katuparan. Pangalawa, noong 1890, nang ang mundo ay nagdeklara na walang ibang digmaan at ang milenyo ay malapit nang dumating, sumulat si Ellen G. White. Ang bagyo ay darating at dapat tayong maghanda para sa galit nito. Nakikita natin ang kaguluhan sa lahat ng panig. Libo-libong mga barko ang itinatapon sa kalaliman ng dagat at ang hukbong dagat ay lulubog at ang mga buhay ng tao ay isasakripisyo ng milyon-milyon. Ito ay natupad noong unang digmaang pandaigdig at ikalawang digmaang pandaigdig. So mga kapatid, ito pong dalawang ito ay nagpapatunay na iilan lamang sa mga hula ni Ellen White na nagkaroon po ng katuparan. Pangatlong subukan, mga kapatid, ang tunay na propeta ay kumikilala, no? Kumikilala na si Hesukristo ay dumating sa laman, na ang Diyos ay naging tao. Yan po ang isa sa subukan na ang isang propeta ay tunay, legit. Yung kanyang sulat ay may tinatawag na veracity or authenticity. Dahil si Ellen White ay pinatotohanan niya na ang ating Panginoon Jesucristo ay Diyos na nagkatawang tao. Ito po, mga kapatid, ang sabi sa 1 Kapitulo 4, ang talata po ay 2. Ito ang palatandaan na ang Espiritu ng Diyos nga ay nasa kanila kung ipinapahayag nila na si Jesucristo ay naging tao. Kung hindi gayon, ang kanilang ipinahahayag tungkol kay Jesus, hindi mula sa Diyos. Ang Espiritu sa kanila, na nasa kanila, ang Espiritu ng Antikristo na nasa kanila. Kung nabasa niyo na po ang aklat ng Desire of Ages, yung bukal ng buhay, ang sabi sa atin dito ay nagpapakita na ang gawain ni Ellen G. White
ay nakapasa sa pagsubok na ito. Pansinin ang mga salitang ito. Sa aklat niya sa Desire of Ages, ang sabi po niya, si Jesus ay maaaring manatili sa tabi ng Ama. Maaring kanyang iningatan ang kalwalatian ng langit at ang pagkilala ng mga anghel. Ngunit pinili niyang ibalik ang pamalo, yung kanyang scepter, sa kamay ng Ama at bumaba mula sa trono ng universo upang magdala ng liwanag sa mga nahuhulog sa kadiliman at ng buhay sa mga nalulumbay. So, halos 2,000 taon na ang nakalilipas. Isang tinig na may mahiwagang kahulugan ang narinig sa langit mula sa trono ng Diyos. Narito, ako ay dumarating, hindi mo nais ang handog at nagsasakripisyo, kundi isang katawan na inihanda mo para sa akin. Sa mga salitang ito, inihayag ang katuparan ng layunin na nakatago sa walang hanggan ng panahon. Si Kristo ay malapit ng bisitahin ang ating mundo at maging tao. Sa mga mata ng mundo, wala siyang anumang kagandahan na dapat nilang hangarin, subalit siya ay nagkatawang tao, ang liwanag ng langit at ang lupa. Ang kanyang kalwalatian ay natakpan, ang kanyang kadakilaan at karangalan ay natago upang siya ay makalapit sa mga taong malungkot at natutukso. So, ibig sabihin mga kapatid, mismo ang ating pong mensaherang kinikilalang propeta ng iglesia ay kinikilala po niya na ang ating Panginoon sa Kristo, simula sa pasimula, siyang manlalalang, siya ay Diyos kasama ng Ama. Subalit mga kapatid, iniwan niya ang kalwalatian ng langit upang tahakin niya ang madilim na sanlibutan ito ng kasalanan at tumahan siya sa gitna ng mga tao upang kanyang ialay ang kanyang buhay. Mga kapatid, ang pang-apat, ang sabi po sa atin dito, ito yung pinakamahalagang pagsubok ng tunay na propeta ay matatagpuan sa kanyang buhay, kanyang gawain, at ang impluensya ng kanyang mga turo. No? So, ang sabi sa Mateo Kapitulo 7, talatang 15 at 16, makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. So habang tinitingnan natin ang bunga na naipakita sa buhay ng mga sumusunod sa mga payo ng espiritu ng propesiya, nakikita natin na ito ay mabuti. Sa inyo mga kapatid, sa bawat isa sa atin, nung kayo ay magbasa ng mga sulat na ito ni Ellen White, kayo po ba ay napasama? Kayo po ba ay napalayo sa ating Panginoon? Kayo po ba ay nanghina sa inyong pananampalataya? Ang iglesia sa kabuuan nung tanggapin nila at sundin nila ang mga payo na isinulat ni Ellen White, ang iglesia ba, mga kapatid, ay nagkawatak-watak? Nagkabaha-bahagi ba ang iglesia? Ang mga miyembro ay na-confuse ba? Hindi po, mga kapatid. Ito po ay nagbunga ng kabutihan. Ito po ay nagbunga ng pagsulong ng gawain ng ating Panginoon. Ito po ay nagbunga ng pagpatatag ng pananampalataya ng mga kapatid sa kanilang pananampalataya. Kaya, ang mga patotoo ay nagbunga ng mabuting prutas habang tinitingnan natin ang simbahan na alam na tayo ay ginagabayan sa iba't ibang linya ng aktibidades sa pamamagitan ng mga payong ito. Dapat nating kilalanin na ang gawain ni Ginang White ay pumasa sa pagsubok na ito. Ang pagkakaisa ng mga turo
sa mga isinulat sa loob ng 70 taon ay nagdadala rin ng positibong saksi sa integridad ng kanyang mga kaloob. So purihin natin ang Panginoon, mga kapatid, sa 3 o sa 4 na subukan ng pagiging propeta. Ito pong si Ellen White na kinikilala ng ating pambuong mundong iglesia ay tunay na isang mensahera ng Panginoon na mga pabalita, mga payo, mga salita ng ating Panginoon upang ang iglesia na naghihintay sa malapit na pagdating ng ating Panginoon ay magabayan, upang maging masulong, maging matagumpay ang gawain ng iglesia. And at the same time, mga kapatid, sa bawat isa sa atin na kung atin pong babasahin itong mga payong ito, itong mga sulat na ito, ay lalong tumibay ang ating pong mga pananampalataya. Ako'y lubos na naniniwala, mga kapatid, ang gawain ito ni Ellen White sa iglesia, ito ay gawain ng Diyos para tapusin ang banal na gawain sa ating pong kapanahunan. Kaya nga purihin natin ng Panginoon. Nais ko pong muling balikan, mga kapatid, bilang pinaka-summary itong ating pong pag-aaral, yung 4 na subukan ng tunay na propeta ayon sa banal na kasulatan. Number 1, ang mensahe ng tunay na propeta ay dapat umayon sa batas ng Diyos at sa mga mensahe ng mga propeta. Pangalawa, ang mga hula ng tunay na propeta ay dapat mangyari sa loob ng konteksto ng kondisyonalidad. Pangatlo, ang tunay na propeta ay kinikilala na si Jesus ay dumating sa laman na ang Diyos ay naging tao. At ang pang-apat, tunay na propeta ay matatagpuan, malalaman sa kanyang buhay, sa kanyang gawain, at ang impluensya ng kanyang mga turo. Mga minamahal ko, mga kapatid, purihin at pasalamatan natin ang Panginoon sapagkat ang iglesyang ating kinabibilangan na tayo po ay miyembro ng iglesyang ito, pamilya ng Diyos. Ginabayan tayo mismo ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang lingkod, sa pamamagitan ng kanyang mga turo, sa pamamagitan ng kanyang mga payo, sa huling kapanahonan ito. Sa umagang ito, purihin ang Panginoon. Maraming salamat po at magandang umaga sa inyong lahat. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Amen. Amen. Pastor Henry, salamat po. Napakaliwanag po ng ating talakayan ngayon. Purihin ang ating pong mahal na Panginoon. Tayo po ay na-revive muli. Totoo, Pastor Henry, ako ay ang kauna-unahang aklat na akin nabasa ay Steps to Christ at saka ang sumunod po ay ang early writings. Yan po ay gumabay sa akin na maintindihan ko po ang likas ng pagkakatatag ng ating pong church. Talagang mapapalapit ka talaga sa Panginoon at talagang mapapabuti tayo, hindi mapapasama. Napakaganda po. Bukas pong muli, inaanyayahan ko po kayo na i-reflect uli natin ito at ating pong muling sasariwain. Ito pong mga sinabi ni Pastor Henry. Tayo po ay dadako na sa ating pong season of prayer, yung ating pong prayer band. Huwag niyo pong kalilimutan, mga kapatid, ito pong ating pong prayer focus, ha. Ang ating pong prayer focus for the day, October 19, ay the marginalized and the needy in Central Luzon Province's Mission Territory. Ito po ang ating pong prayer focus ngayon. Bakit po? Sapagkat ito rin ho ay isang malaking mission field po ng ating pong misyon. Ito po ang mga taong ito, kinakailangan po natin silang ilapit sa Panginoon at mabigyan tayo ng opportunity na sila po ay ma-reach out nating lahat. So ito po mga mahihirap nating mga kapatid, yung mga kinakailangan po talaga ng ating pong mga assistance. Lalo na marinig po nila ang mensahe ng ating Panginoon at maging handa rin sila sa second coming ng ating tagapagligtas. Ito po ang mga leader po ng mga breakout rooms natin, mga kapatid. Sa inyong mga screen ay makikita po ninyo pagka nandyan po yung mga pangalan ninyo,
Right away, pag nakapunta po tayo sa breakout rooms, ay pangunahan na po kaagad ninyo kasi mabilis lang po yung oras, no? And then, automatic po tayong babalik sa sa main room. Kaya po dapat ay i-maximize natin yung panahon natin sa ating pong mga panahon na ibinigay sa ating gugugulin sa ating mga prayer rooms. Okay? So tayo po ay dadako na sa ating pong prayer session, ang ating pong breakout rooms. Salamat po. Good morning po. Good morning and happy Sabbath. Sabbath, Pastor Gio. Happy Sabbath po. Happy Sabbath, mga kapatid, sir. Happy Sabbath po. Good morning. Ayun po, ang ating pong prayer focus ngayon ay yung sa mga marginalized po. Mayroon pa ba tayo mga prayer request po? Mga church planting site, sir. Mga crusade din. Ano po? Ating mga church planting site at saka yung mga crusade natin sunod na mga buwan, sir. Mga planting site. Sama po natin sa panalangin yung pong ginagawang crusade dito po sa Barangay Lambakin na pinangangasiwaan po ng Pantok Church. Pantok Church. Pastor Gio, pwede po kayong ang mga una sa ating prayer band po. Sige po, sige po. Ano yung anong church yung may may crusade? Sa Pantok ba 'yon? Pantok. Okay, Pantok Church. Apo, Pantok Church sa may Kawayan, Pastor. Pantok Church po sa may Kawayan. Okay, wala nang iba mga kapatid. Sige, kung wala na po, tayo ay manalangin. Tayo ay manalangin mga kapatid. At i-focus ang ating mga sarili sa Panginoon sa pamagitan nating panalangin dahil ito lang yung ating pag-asa at ang Diyos nakalam sa buhay natin. Dakila po naming Diyos, amang banal, mahabagin sa lahat. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa umagang ito. Maraming salamat sa pagpapala. Dahil kami inyong ginising muli, Panginoon, alam po namin, inyo kaming ginising sa umagang ito dahil may purpose ang aming buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa araw ng Sabat na pinagkaloob niyo sa amin. Banalin niyo kami, Panginoon, sa araw na ito. Dahil kami sa lahat ng kasalanan. Dahil kami sa lahat ng kamamakan. At maging pagkapala kami, Panginoon, sa araw na ito. Maraming salamat din sa mensahe ng katotohanan na pinagkaloob ni Ellen G. White na, Panginoon, ang mga bagay na kanyang pinakita mo sa kanya ay tunay na, Panginoon, na aming pong pinanghawakan hanggang sa oras na ito. Sa oras nito, Panginoon, namin pong dalangin ang aming pong unang misyon sa lugar na ito, ang Central Luzon Provinces Mission, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na ang lugar na ito ay inyong hinati mula sa Central Luzon Conference upang gumawa pa ng malawak na gawain sa Bukirin. At sa oras na ito, Panginoon, ang dalangin namin naming marginalize ang mga bagay nito po yung naging totoo ang mga bagay nito ayon sa inyong kalooban at maging maayos ang paggawa sa misyong ito, Panginoon. Ikaw po yung nanguna, ikaw po yung gumawa para sa amin, Panginoon. Ganon din, Panginoon, ang mga kapatiran na patuloy na gumagawa para sa gawain ng paglilingkod at kaligtasan. Ang una ay dalangin namin ng Iglesia ng Pantok sa sunod na mga araw ay may mga crusade sila, Panginoon. Inyong ihanda ang mga kapatiran, ang mga taong kanilang panaglingkuran
Ipuin mo ang kanilang mga puso, Panginoon, upang tamanggap sila ng kaligtasan. At ganoon din, Panginoon, ang mga kapatiran na sumusuporta, huwag mo silang pabayaan ang kanilang kalusugan, Panginoon, sa araw-araw ng paglilingkod, lalo na sa panahon ng crusade. Huwag mo hayaan na ang kaaway ay manguna sa gawain ito. Ganoon, Panginoon, ang mga taong sumusuporta, pagpalain mo sila ang kanilang mga hanap buhay, ang kanilang mga bukirin, ang kanilang mga gawain. Ganoon, Panginoon, ang iba pang mga church planting site na patuloy na gumagawa para sa gawain para magkaroon ng iglesia sa mga lugar kung saan sila magpapatayo. At ganoon din, Panginoon, ang dating na krusada ng Kinawan Church sa aking distrito, Panginoon, sa November 3 to 9, Panginoon. Ang hiling ko, Panginoon, tulungan ang mga kapatid kahit sa malayong lugar ay ihandog nila ang kanilang mga sarili, ang kanilang panahon para sa paglilingkod at gawain. At sa oras nito, Panginoon, ang dalangin din namin ng bawat isa sa amin, ng mga kapatid, na patuloy mong pagpalain ng kanilang physical na kanyuan. Dahil alam po namin, Panginoon, na mahalaga ang kalusugan. Kung kami ay nagkasakit, ay ito po'y hadlang sa aming paglilingkod. Tulungan ng bawat isa na ma-maintain ang kanilang kalusugang physical, ganoon din ang kanilang kalusugang spiritual. At maraming salamat, Panginoon, sa araw ng Sabat na pinagkulob niyo sa amin. Ang pagkapala ng Sabat ay aming tanggapin sa araw na ito at patawarin niyo kami, Panginoon, kung saan kami nagkulang at nagkasala. Ang lahat ng ito ay aming dinudulog sa inyo at tatanggapin ang lahat ng aming panalangin. Purihin ang dakilang pangalan ni Jesus naming tagapagligtas. Amen at amen. Amen. Maraming salamat, Pastor Gio, and hintayin na lang po natin bumalik po tayo sa ating main session room po. Happy Sabbath po and good morning po sa ating lahat.
Hello mga kapatid, kayo ba'y naka na sa ating main prayer? Nakatid na po kayo? Session. Tapos na po? Pastor Ernie, Pastor, hindi naisalang yung aming mga awit. Pero nagbigay po kayo ng recorded. Oo, nagbigay kami. 3 yun eh. Pastor, hindi nyo po kasi sinend sa email. Ang instruction po kasi sa inyo, i-send po sa email kasi pag messenger po, bumababa po yung quality. Ma'am, ang sabi po nila, sinesend nila sa email, hindi raw po kasi masyado daw malaki. Hindi Kaya po nakaka-Google Drive. Head elder ng San Ildefonso. Wala pa sila. Wala pa po yung iba, Pastor. Wait, intay lang po natin. Signalan niyo po ako pag po mag-closing prayer na po. Sige po. Thank you po. Mag-mute na po tayo, magbabalikan na po sila para po sa ating live. Sige, balik po tayo sa ating po. Good morning po mga kapatid. Kumusta kayo? Pastor, good morning po. Good Pastor morning. Pastor Jer. Yes. Po, Pastor. Yung aking mga kabataan ay nag-prepare sila ng awit, hindi lang na play. Kung na lang natin bukas para instead na yung si Jeremy, sila na lang ang sige po, Pastor. i-play natin bukas. Ipadala niyo po yung Salamat. Pastor. Ipadala niyo po yung video recorded video po ba? Recorded video? Recorded. Ipadala niyo po para ipadala niyo po sa akin, Pastor. Pwede? Sige. Para ako na magpe-play bukas sa ating pong reflection. Sige, Pastor. Okay, thank you.
Salamat, Pastor, sa iyong message. Mga kapatid, ang ating pong bilang ay umabot po ng 134 sa ating Zoom at 85 po sa ating live stream. Salamat po sa inyong pagpo-promote. Purihin ang Panginoon. Tayo po ay alas 5:59 na ng umaga. Wow. Malapit na po tayo matapos. Keep close now. Yan. So tayo po babalik na sa Zoom natin, sa proper room. Mga kapatid, at ang inyo pong lingkod ay nasa Tarlac mamaya. Alis po kami dito after nito. Going to Tarlac po kami sa distrito ni Pastor Dandy Yabot. Ipag-pray niyo po ang lahat po ng mga district fellowship, sama po yan, at mga church anniversaries. May mga church anniversaries po tayo ngayon. Okay, atin na pong ipe-play Brother Cyrus, Brother Doms. Play na po natin yung ating pong closing song, Lift Up the Trumpet. Closing prayer, please. Tayo po ay sama-samang manalangin. Ama naming Diyos na pinakabanal, pinakamakapangyarihan, at pinakamahabaging ka po sa lahat. Amen. Sambahin nawa ang pangalan mo kung paano sa langit kayo hindi naman dito sa lupa. Punong-puno ka po ng awa, hindi magagalitin, at sa tapat na pag-ibig, ikaw po ay sagana. Ang pagpuri po at pagkulalhati sa iyong pangalan ng aming tinataas sapagkat kayo po ang aming Diyos na tagapaglikha at tagapagligtas. Panginoon, batid niyo po na ang bawat isa po sa amin ay nakakagawa ng maraming pagkakasala. Sa aming po mga iniisip, sa aming mga ginagawa, sa aming mga sinasalita. Maaari po ba, Panginoon, na kami yung pakalinisin at patawarin sa mga kasalanan ito upang kami po ay maging karapat-dapat sa inyong harapan. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga bukal ng pagpapala at umaapo na biyaya ng buhay na inyo pong walang sawang ipinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, sa espesyal na araw na ito ng Sabat. Tunay po, Panginoon, na kayo po ang aming dapat na sambahin at purihin sa espiritu at katotohanan. Maraming salamat po, Panginoon, sa aming pong mga napakinggan, sa aming pong mga natutunan. Tunay po, Panginoon, na ito po ay nagpapatatag at nagpapatibay sa aming pananampalataya. Maraming salamat po, Panginoon, sa aming pong propetisa na si Ellen G. White. Tunay, Panginoon, na siya ang mensahero, siya po ang tagahatid ng balita na nakaugnay po ito sa inyong banal na kasulatan. Na siya po ang nagpoprotekta, siya po ang nagpoproteksyon o nagdadirekta at nagkokorek sa aming pong mga buhay na ito. At ganoon din po, Panginoon, ay amin pong inilalabis sa inyo ang amin pong Central Luzon Province Mission
mula po sa aming mga leaders, sa aming pong mga elders, sa aming pong mga superintendent, lahat po ng mayroong patungkulan po sa aming mga churches. Nawa Panginoon ay lagi mo po kaming gagabayan ng inyong banal na Espiritu. Lumalang ka po, Panginoon, sa amin ng malinis na puso at matuwid na Espiritu, nang sa ganon, Panginoon, ay makagawa po kami na naaayon sa inyong banal na kalooban. Ganun din po, Panginoon, na ikaw po ang siyang aming papurihan, ikaw po ang siyang aming maihayag, na kami po na bilang mananampalataya, bagamat ang mundong ito ay madilim, ay tunay po na ikaw po ay magliwanag sa bawat isa sa amin. At nang sa ganung, Panginoon, ay patuloy ka nawang manahan sa aming buhay, at nang kami po, Panginoon, ay patuloy na sumampalataya sa iyo, na lagi po naming makita ang iyong gawa ng kabutihan at salita ng katotohanan. Nawa, Panginoon, ang mga pagpapala ay laging sumaamin, na kami po, Panginoon, ay gamitin mo para sa iyong ikakatapos, ikakatagumpay at ikakalago ng iyong gawain dito sa buong sanlibutan ito. At patawarin nawa kami, Panginoon, kung saan naman po kami nagkulang at nagkasala. Ang lahat po ito aming hinihiling sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. 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 Maraming salamat po sa inyong panalangin. Salamat po sa North Bulacan 2 District sa pamumuno po ni Pastor Henry Meneses sa inyo pong paglilid ngayon pong umagang ito. Bukas po ay day 9, mga kapatid. Section 9, ang last section ng introduction natin, Practical Test of a Good Prophet, ang ating pong topic bukas sa pangunguna po ng North Bulacan 1 under the leadership o ng ating pastor doon na district pastor, si Pastor Joel Ramirez. So bukas po ay magkita-kita tayong muli sa ganap na 4:30 ng umaga. Pasok na po kayo, mga kapatid. Marami pong salamat. Kita-kita po tayo dyan sa mga nataga-Tarlac. Kita-kita po tayo dyan. Mamaya po ay nandyan ako. Purihin ang ating pong Panginoon. Pastor Nelson, pwede tayo mag-picture taking na. Pastor Nelson, nandiyan ka pa ba? Wala na. Biyahe na, mga kapatid. So kung gusto niyo pong sumama sa picture taking, another day of history, ayan, paki-open na ho ang inyo pong mga camera. Sino po ang pwedeng mag-take ng picture? Ayan, nandiyan pala si Pastor Nelson. Okay, Pastor Nelson, pwedeng ipaki-unmute mo para marinig ang boses niyo mo, marinig yung boses mo dito. Okay. Buksan na po natin ang ating pong mga mga audio. Bukas at magpakiyam tayo, mga kapatid. Good morning. Yung ating communication director. Good morning. Sabat. Sabat sa lahat. Thank you dito sa inyo po panguna. Sir Rayjan, kumusta ka na ka? Si Rayjan, nandiyan. Sige po. Ako na po. So tayo po picture taking, mga kapatid. Ito ay... Yan ang ating communication director. Ito ay dokumentary po kasi natin to. Salamat po sa pakikisangkot. Napakahalagang gawa. Kita nyo, yung ating communication director. Magaling yan eh. Screen. 1, 2, 3. Third screen. Smile po. Open your cam. Please. Thank you. Fourth screen. Smile. Open your cam. 1, 2, 3. Panglima po. Open your cam, please. Smile. So, mahalaga po ang inyo pong pagdalo sa ating pong 40 days of prayer. Umakin niyo po, pinapanalangin niyo po ang buong pasimula ng ating bagong misyon. So, salamat po sa inyo pong pakikisangkot. Pakipromote po natin. Medyo bumaba po ang ating number. Medyo pataasin po natin ulit. God bless everyone. Say hello. Say hi, hello. Hello. Happy Sabbath day. Hello. Hello. Sabbath. See you in the church. Sabbath. See you in the church. Sa buong Area 5. Okay, ang oras po natin ay 6:08 na. Nasobre na po tayo. Tayo po ay magagayak na para tayo punta sa simbahan, mga kapatid.
the voice of Jesus calling, my answer is I will go. I see the need of people crying, my answer is I will go. I go to share the message of love, I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.